kabigatan sa buhay. Dapat po natin unawaan na dapat masaya tayo kung nasa Panginoon tayo. Sa buong buhay natin, dapat may-enjoy po natin. So, pagkat sabi po ng Romans chapter 14, sulat nyo, Romans 14 verse 17. Take note nyo yan. Ano bang saling ng pagkikinggan? Sabi po sa NIV version, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sa Tagalog po, sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos o yung pagkahari ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga tsibo o mga anong bagay ng mga kapagbigay sa atin ng pleasure sa inumin, pagkain. Kundi daw ang kingdom ni Lord nasa katwiran niya, nasa kapayapaan, at sa kagalakan na bigay ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit. So, for the kingdom of God, sabi niya, it's not a matter of eating and drinking, but peace and joy in the Holy Spirit. So, tuwing pupunta tayo ng gawain ng Panginoon, yung po ang pinakamagandang i-enjoy po natin. So, ngayon mga guys, kung galing sa inyo ngayon, mag-take po kayo, doon sa binasa ni Era, nandiyan po nakapalab ang ating mensahe. Sana ma-enjoy po natin at maging masaya tayo dyan. Ang pamagat po natin dyan, ang tawag ng pagiging alagad. So, yung calling na tayo maging alagad ng Panginoon, maging disciples, wala na pong ibang pinaka-joyous o pinaka-masayang buhay dito sa lupa na pwede natin maranasan kundi yung maging alagad tayo ng Panginoon. Siya yung pinaka-masayang experience sa buong buhay natin hanggang sa pagbalik ni Lord, yung maging alagad ka. Kung nakarang panahon, ang hirap maging alagad ng Panginoon. Kasi pagka, nung araw, ako'y bago, pag ikay tinawag ng Panginoon, nag-share ka, nasabihin ng iba, ako, yari ka. Tinatawag ka ng Panginoon, lagot ka. Parang bang napakahirap yung susungin mo. Kaya doon, malang magpastor. Kasi pag magpapastor ka, mahirap doon ang buhay yung pagpapastor. So kaya noon, nakakatakot ng pastor ng panahon na yun. Ang maging alagad ka ng Panginoon, yung maging isang mananampalataya ng Panginoon, ayaw na iba kasi parang pagka ikaw ay naging mananampalataya, malungkot na buhay na yun. Parang nasa buhay Iran, parang sa China noon o kaya sa Iran ngayon, na pag nakilala ka sa Panginoon, na ipanganak ng muli, na-born again ka, naging mananampalataya ka, simula kang maging alagad ng Panginoon, dapat ka na magpaalam sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi sa Iran, once na natuklasan ng iyong kapamilya sa kanilang bansa, at ikay para sa kanilang impakan ng pananampalataya, ibig sabihin po oras na ng iyong kamatayan. Sa Iran po yun ngayon. Pero ang good news ganito, sa Iran po, underground ang church. Hindi po alam ng gobyerno, underground, mas lumalakas at lumalago ang mga alagad sa Iran. Yung mga lumantad, nagsipuntahan sa Amerika, sa mga bansa, hindi na pwedeng sila mahabol ng kanilang bansa. So makikita po natin napakahalaga at manuwan natin na kung mayroon mang pinakamasayang experience sa buhay natin, ay yung tayo ay natawag ng Panginoon ng kanyang maging alagad. Tingnan po ninyo ang mga mangingisda. Sabi natin sabay-sabay, mangingisda. Bakit pinili ni Lord yung mga simpleng tao lang, mga ang business ay nasa mga hardworking, ang negosyo sa pangingisda. Bakit hindi siya pumili ng mga tao, mga kilala, mga pinagtulupuan, mga kilala at mga marunong? So bakit sinabi ng Apostol Pablo yan sa Corinto na sabi niya, tinawag ng Diyos ang mga mahihina at hindi marunong sa libutan ito upang ipahiya ang mga marunong sa libutan ito. Yung magagaling sa debate, sa diskusyon. Kaya sabi niya, pinili niya yung mga sa tingin lang sa libutan ng tao, ng mga tao ay mahina, walang aral. Napansin po niyo, mangingisda. Sila po ay walang aral, edukasyon ng pag-aaral sa ganitong, hindi sila nakarating ng kolehiyo. Ang alam lang po nila ay kung paano mangisda. Master po nila ang dagat, master nila ang pagka, master nila ang pagsagwan, ang paggamit ng layag. Master nila ang paggamit ng net, paan, ng binwig. Lahat ng uri ng nagamitan sa pangingisda, master po nila yun.
nakikita natin si Lord, pinili sila. Silang mga mangisda. Nakikita nyo sa Bible, yung mga apostol, yung 12 apostol, mapapansin po nyo doon, walang tampay doon. Lahat din sila walang araga-ano, pero masisipag sila. Ang may aral lang po doon na napili ng Panginoon, parang si Mateo lang. Kasi po siya, nasa paningilan siya ng buwis. Hindi naman pwedeng maniningil ka tulad sa bayan, wala kang aral, hindi ka marunong magkwenta. Ibig sabihin, at least magaling ka sa math. Magaling maglista. Si Mateo lang po eh. Na makikita po natin, lahat sila, karamihan, makikita po niya, sisimong makabayan. Ibig sabihin, kumbaga ngayon, makakaliwa yun. Natawag ng Panginoon. So may mga mahilig sa sosyalan, meron silang tinawag ng Panginoon. So makikita natin, lahat sila busy para sa inaakala lang mabuti. At makikita natin dito sa verse na tinawag natin, ang tinawag po dyan ay si Pedro. Mapapansin natin, unang tinawag ng Panginoon si Andres. Nung matawag na si Andres, hinanap ni Pedro ay ni Andres si Pedro at pinakilala ang Panginoon kay Pedro. At dito makikita natin, ito na. Sabi sa 14, sabi niya sa New Living Translation, sabi niya, Jesus called out to them, Come, follow me, and I will show you how to feast for people. Mapapansin po natin dito, pag binasa po natin yan sa English po, may mga kama-kama po yan. Kung kayo po ay mahilig sa grammar, mahilig magbasa ng hindi ng mga sulat, pagka mayroon pong kama, ibig sabihin po yan, hindi lang nalagay ni Rosan yung kama. May sa Bible, may kama po yan. May kuma. Makita natin, may ibig sabihin. Pagka kama, may ibig sabihin, kung anong eskwela. Pag linagay ng kama, ibig sabihin, hinto mo na. Ibig sabihin, may May isusunod pang salita. hinto mo na, magpapaliwanag mo na. Ibig sabihin, pagtang mo na, parenthesis mo na. May explanation. Dahil iba yung kasunod kasi. So, naman yung ibig na sabihin ng kama. Pag nagkama, hinto mo na. Saglit. Explain mo na, dahil iba na yung kasunod. Di po ba? So, sabi niya, come, and then, follow me. Come ulit, and I will show you how to peace for people. So, makikita natin, ito yung pag-aralan natin ngayon. Magkaroon tayo ng word study ngayong umaga, para manuwa natin yung calling at i-transmit natin ito sa ating buhay, paano tayo tinatawag ng Panginoon. At sabi ko kanina, ito yung masaya, dahil pinilit tayo ng Panginoon. Yun dapat magpasalamat natin sa Diyos. At sabi ni Pablo, ay ako'y masama at inusig ko ang iglesia, ang church ng Panginoon. Sabi niya, kung sa mga apostol, akong pinakamasama, pero kinahabagan ako ng Diyos. Dahil hindi pa man ako pinapanganak, pinilin na niya ako. So I believe, ngayong umaga, kasama ka sa pinili ng Panginoon. Hindi ka pa man pinapanganak. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, generation to generation, hindi nagbabago. Sabi nga ng Panginoon sa mga lahi ni Jacob na panahon ni Malakias, may pag-asa pa kayo lahi ni Jacob. There is hope. Sabi niya, may pag-asa pa kayo. Dahil ang Diyos noon, ngayon ay hindi nagbabago. Yes, nakasulat sa Revelation, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Siya ang Alpha at Omega. Sabi mo, ang Lord ay hindi nagbabago. Siya ang Jesus noon at ngayon. God not change. So kung tumatawag siya noon, tumatawag ngayon, bakit may pangangaral upang ang mga tao makarinig ng panawagan ng Diyos? Amen? So ako, pag nagtawag ang Diyos, kinakausap niya ang mga propeta sa iba't ibang paraan. May sa panaginip, may audible voice, may mukhaan tulad ni Moses. At kung masulat ang manalang kasulatan mula sa Genesis hanggang ngayon, what na ang salita ng Diyos na preach, ibig sabihin noon, nagsasalita na sa iyo ang Diyos. Kaya ang sabi ng Bible sa Romans, anong gandang tingnan, napakasayang tingnan. Nabasa niyo na ba yun? Sa aklat ng Romans chapter 10, napakagandang pagmasdan na dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Anong ibig sabihin? Sa pagpapakinggan nila, ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng preacher. Amen. Kaya hindi may dadahin ng sinong tao na hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, mas mapalad pa kayo mga tao, never nila napakinggan ang tungkol kay Jesus. Dahil sa araw ng paghatol, titimbangin ng Diyos ang kanilang gawang mabuti at masama.
Pero tayong nakarinig ng salita ng Diyos ngayon, ng panawagan ng Diyos, ay may malaking pananagutan sa Diyos pagdating natin sa araw ng paghukom. At hindi natin masasiba, hindi natin masasabing, hindi tayo pinahagian. Narinig mo ang salita ng Diyos. Nakalista po yan sa langit ng araw na yan. Kung kailan mo narinig ang panawagan ng Diyos, at nasa atin ang pag-respond. Dahil ang sabi ng Juan 1:12, kung sasampalataya tayo sa Kanya, sa ating narinig, at tatanggapin natin iyon sa ating puso, sabi niya, tayo magiging Kanyang anak. At ang magiging anak natin ay hindi buwat sa tao, kundi buwat sa langit. So makikita po natin dito, may meaning po ang bawat salita ang binitawan ng Panginoon kay Pedro. Sabi niya, Jesus called out to them, come, follow me, and I will make you, or I will show you how to fish for people. So nangangalagan po ito ng pagbabago ng buhay. Pakikita nga natin dito si Pedro, agad iniwanan po niya agad ang net, tinabayaan niya sa kanilang magulang. Iniwanan po nila ang lahat, pati yung mga huli. At sila'y sumunod sa Panginoon. Then makikita po niyo dyan, pag-aralan po natin yung unang salitang ginamit, sabi niya yung Jesus come, pakita mo sa. Yung word na come, ang ibig sabihin po niyan ay invitation. Ito word invitation. Sa Tagalog, alala, o paanyaya. O sa ibang sali ng English, calling. Sinasabi ng Panginoon dyan, tinatawag kita upang maging aking disciple talaga. Calling na maging disciple ng Panginoon. O disciples ng Panginoon. Kaya word na makarinig po tayo ng salitang come. Yung salitang come, mababasa po natin din sa Isaias. Nasabi niya, come to me. Nasabi ng Panginoon sa mga Israelita, kayo mga. Sabi niya, magliwanagan tayo, lumapit kayo sa akin. At magliwanagan tayo tungkol sa inyong mga kasalanan. At ang sabi niya, gaano man kayo karumi. Sa inyong, gaano man kayo kaitim sa inyong kasalanan. Sabi ng Panginoon, papuputiin ko yan, simputi ng bulak. Kung kayo ay susunod at tatalima sa aking mga salita. So even yung mga Israelita nung time na yon, nung nagtanawag si Lord ng repentance, sinasabi po yan, nabasa niyo na po yan sa Isaias? Amen. So makikita natin, yun yung invitation, yun yung calling na ang mga Israelita makapamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos. At the same time, in the time of Peter, na-experience siya po ito. At naisulat upang mapag-aralan ng lahat ng mga taong tinatawag ngayon. So it is my duty, it is my job to preach ng kapaliwanagan ng calling ng Panginoon sa atin. So sabi niya, salitang come, ay ano pong ibig sabihin? Once na sinabi kita, come, punta kayo sa vertigo. Kayo ay aking iniimbita. Pag sa anniversary, meron po tayong kapirasong card na bibigay sa atin na kilala. At sabihin mo, binibigyan kita ng paanyaya. Ano ibig sabihin nun? Iniimbita mo siya para pumunta sa gawain ng Panyaya. Ang tawag po doon ay paanyaya. Ang tawag po nun sa lupon. Ang tawag po nun sa lupon, pag kayo papupuntahin sa Pina, iba po hindi sabihin ng sugpina. Ang sugpina, sa ayaw sa gusto mo. Pumunta ka, kaya hindi, kakasukan ka. Yan ang sumon sa Pina. Pero pag sinabing paanyaya, hindi mo po sugpina. Nasa sa iyo, kung pumunta ka, Invitation. invitation. Sino mo invitation? Invitation. Sabi mo sa katabi mo, paanyaya. Salamat sa Lord, napaanyayahan po tayo. So maganda yung mga taong believe ako at masaya ako, I think masaya si Lord. Yung mga taong ginamit ni Lord sa atin para tayo anyayahan. Ang nag-anyaya sa akin sa gawain, hindi sinabi gawain. Ang sinabi, basta masaya dito. Tapos maraming chicks dito. Kasi kung sinabi ni tatay na born again, palakpakan, hindi ako pupunta. Hindi interesado siya. So sinabi, maganda, masaya, at maraming babae. Pumunta ako. At doon sa kanya yun, narinig ko ang salita ng Diyos. So narinig ko ang invitation ni Lord. Kaya ako rin ang Panginoon dahil mayroong nag-anyaya sa akin patungo sa gawain. Balik mo yung i-invitayin ninyo sa anniversary o kailan man dadalhin dito, anniversary, ay marinig niya ang panyaya ng Panginoon. Di magiging alagad siya ng Panginoon.
kung mag-respond siya. So dito, yung salitang come, meaning to say, invitation. Sabihin naman siya may invitation. Kung i-apply natin ngayon, mag-invite tayo ng kaluluwa. Siyempre po may katawan. Kung nadali yung kaluluwa lang, ha? Sabi niya, Pastor, may dala ang kaluluwa. 10 yan. Nasaan? Nandiyan siya ng 10. Ay, sabihin ko sa iyo, may katawan ha? Kung yung kaluluwa lang. Sabi mo sa katawan, sa katabi mo, may katawan ha? Invite ka ng kaluluwa na may katawan. Kasi yung katawan na walang kaluluwa, dinadala na sa nawin, sa simenteryo. Wala nang kaluluwa yan, ipapahin na yan. So, ang kailangan natin, katawan na mayroong buhay, ang kaluluwa. So, kayo po ba'y naimbita na ng Panginoon? Amen. Once na narinig natin ang salita ng Diyos, kaya kasi yung camp, dalawa ang mayroong two main purpose po na nandoon. Una, evangelism, pangalawa, discipleship. Kaya pinagbubukod-bukod yung mga bago, evangelism. Ang ibig sabihin, papakilala sa kanila si Lord. Yung invitation ni Lord sa kanila, papakilala si Lord. Yun namang mga disciple na, alagad na yun, ang ibig sabihin po nun, tuturuan silang lumago. I-equip po sila sa kaya ng maituturo ng gawain ng youth camp sa loob ng 5 days, minsan 3 days, 4 days. Ngayon, nagkakasa po sila ng youth camp, sana makasa. At naghahanap po ngayon ng bagong youth minister. Dahil walang nakakuha, youth coordinator ang kukunin. So para magkaroon lang po ng pangkalahatang camp, ng National Youth Camp. Ako po, parang produkto ng camp, doon ako naimbita. At doon ko po lubusang tinanggap si Lord sa aking buhay. At doon ko rin na-experience ang Holy Spirit sa youth camp na yun. Hindi ko malimutan po yung camp Jabez, Alahala, Cavite. Diyan po na-encounter si Lord. 1997 or 1998. Ganun. So, yung mga kapatid, ngayon, isinisare ko po sa inyo yung invitation sa atin. Kaya nung binita mo ni Lord kay Peter, sabi niya, come. Kaya may kama. Napansin niyo ba dyan sa English ng Bible may kuma? Tingnan niya sa English ng Bible may kama. Sa Tagalog wala kasi dire-diretso. Diba po ang context ng Tagalog natin eh. Kaya mahirap mag-preach basta pag Tagalog lang. Kaya kailangan maunawa natin sa English version. So makikita natin, it is a calling na maging disciples ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Maging alagad, maging estudyante. Kaya nga, pag linggo, may balik-balikan tayong maalala. Pag yun yung laki-laki natin yung building, patatarpulin na lang natin yan. Lagi pa rin babasahin dito sa unahan. Na dinadala talaga natin pag linggo, priority natin, Bible, notebook at ballpen. Para magsulat tayo ng ating mga natututunan para pagdating ng learnings pagkatapos, meron po tayong maisishare. At sa pag-uwi natin, meron tayong madadala na hindi na matatanggal sa ating pagkatao. Lalo po yung understanding natin, meron tayong i-apply. So yun po una. Ano una? Ano unang matututo natin dito sa salita? Yung salitang come, ito isang panyaya. Na inayaan ng Panginoon, binigyan si Pedro ng pribileo, inayaan na siya ay maging alagad ng Panginoon. Ano sabi niya? Hindi na mangingisda ng isda. Ang sinasabi, tao na, kaya babaguhin kita. Kaya masaya po ito, pag nasa Panginoon ka, babaguhin talaga ito ang buhay mo. Lalong paganda ng paganda. Pag uhuli ka ng isda, napakahirap. May tendency pang malunod ka. Amen. Kung hindi ka master. Amen? Pag inabutan mo pa ng bagay sa laot, pwedeng mamatay. Pero sabi niya ngayon mula ngayon, hindi na ganun. Sabi niya, ang tawag ko sa inyo ay disciple, tao na ngayon umuhulihin. Okay, pag saka natin pag-aralan kung gaano kahirap kung maghuli ng tao. Sa ngayon, simple lang maghuli ng tao. Hindi naman natin tungkulin na baguhin ang puso ng tao, baguhin ang isipan ng tao. Ang tungkulin lang natin, i-share lang natin kung anong mayroong alam. At ipanalangin sila at ipag-fasting. Si Lord nang bahalang gumalaw. Amen. Amen po ba? At actually, sa Bible, kung tutuusin, ang may reward, ang mayroong matinding reward, alam niyo kung ano? Kaluluwa. Although, yung pagiging tapat natin sa Lord sa lahat ng bagay, may dalang blessings. Tungkol sa pagdala natin ng ating mga offering, tithes, in-offering, ating mga project gagay, lahat ng klase ng offerings na ginagawa natin, may dalang blessings po yan. Kasi sinasabi na salita na yan, pagdating sa biblical finances. Pero,
Kung naghahangad talaga tayo ng reward sa harapan ng Diyos sa araw ng paghukom, hindi po yan. Kasi bahagi lang yung atin ng lifestyle ang magdadala sa atin ng reward, kaluluwa. Kaya meron tayong kaluluwang dala, iimbitahin natin dito para marinig niya ang imbitasyon ng Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Ang sabi ng Bible, magliliwanag ka na parang tala sa langit, sa bahay ng Diyos. So kaya kaluluwa ang mayroong halaga sa Panginoon sapagkat ang kaluluwa precious sa Panginoon. Isipin nyo ha? Kaya mag-imbita tayo upang yung tao makatanggap ng invitation ng Panginoon. Simple nga lang gagawin natin, mag-imbita lang. Hindi na ikaw mag-preach. Ako na mag-preach dito, na anniversary. Para yung tao makarinig ng gospel, maunawaan niya yung invitation ng Panginoon. Nasa kanya kung siya'y tutugon o hindi. Yung mga pinadalahan ng imbitasyon, tulad ng Israelita, pinadala ng imbitasyon. Ang sabi niya, huwag kayo lalabas ng Israel. Sabi niya gano'n. Nabasa niyo na ba yung illustration ni Lord, yung parang ni Lord tungkol doon sa pinadala ng imbitasyon? At mga hindi tumugon, dahil ang sabi, ay, pasensya na po, hindi ako makakapunta sapagkat, ano daw, ako ikakasal ngayon. Kaya hindi mo na ako makakapunta sa iyong panyaya. Pero yung sa pinadala ng imbitasyon, sabi niya, pasensya na po kayo. Hindi po makakarating kasi nakabili ako ng 2 baka, titistingin ko. 2 pares ng baka, titistingin ko. Ang sabi ng mga isa, hindi po makakapunta kasi ganito, ganyan. Ibig sabihin, madaming reasoning, parang tayo ngayon. Saka na ako tutugon sa panyaya ng Panginoon. Saka na ako maging alagad ni Lord. Saka na ako, malapit ako mamatay. Ay kung awan Diyos, malapit ka na mamatay sa katutugon sa akin. Hindi na kita papansin. Doon na kapag pinabang ka, ayaw mo ngayon, wala ka ng pakinabang sa pupunta. Ay kano lang, hindi naman kasi tao ang Diyos. Ang Diyos kasi ay Diyos. Kung ako yun, baka matulong pa kita. Pero ang Diyos kasi pag-ibig, amen po ba? Nag-iina niya. Binibigyan na lahat ng pagkakataon ng maligtas, sabi po ng 2 Peter chapter 3, na ang lahat ay makapagsisi sa kanilang kasalanan, makapagbalik loob, maiayos ang kanilang buhay. Pumunta sila, makarating sila sa repentance, sa punin na repentance, sabi ng Bible. So ang Lord nagbibigay ng invitation. Kaya nga po ang anniversary po natin ay reaching in equipping. Ang pamagat po natin, nakakulog lang dyan. Pag-anyaya at pagtugon. So dito, makikita natin, naunawa po natin, malalim po pala, ang inaaral ko ito, malalim pala ang ibig sabihin ng come. Once na inimbita ka pala, anong sabi ni Lord doon sa inimbitahan ng mga hindi nakarating? Ang sabi ng Panginoon, okay, yung mga talagang imbitado, ang sabi niya, hindi sila makakatikim ng aking handa. Ngayon, iwan niyo sila, lumabas kayo sa malansangan, imbitahin niyo lahat ng tao. Wala kayong pipiliin, tingkaw, may lahat, bulak, lahat, magtalim dito upang mapuno ang aking bahay. Pero yung mga naimbitahan, hindi na daw po sila makakatigil. Sometimes sa ibang pangangaral, ang sabi ng Panginoon sa 7 ng inutusan, pangaral kayo sa buong Israelita, pagaling nyo may mga sakit, buhay ng mga patay, palayasin ng mga may samang espiritu, at pagkatapos, anong sabi? Ang hindi tumanggap, pagpag nyo ang inyong mga paa, ang mga alikabok sa inyong paa, sapagkat yan ang tanda na sila ito lulusahan. At hindi makakakiin ng handa, ang buhay na walang hanggan. Napansin po ba niyo yun? Nabasa niyo na ba yun sa Bible? Kung hindi devotion. Sumakita natin, napakalagang imbitasyon. Yung mga naimbitahan na hindi tumugon, may parusa na ang Diyos doon. Once na hindi na-accept ang imbitasyon ni Kristo, may kabalikat na parusa sa darating na panahon. Napansin po ba ninyo ang LA? Nung binastos ng host ng mga tao ang Diyos, na zero mention daw po ang Diyos sa kanilang global award. Sa kanilang global award, zero mention ang Diyos, hindi nabanggit ka sa labatan. At sabi niya, hindi na nakapagtaka na godless community daw po sila. Tunis lang lumipas, sunog sila. Amen. Sunog sila. Ngayon, yung mga nasa kalsada, walang bahay, nag-worship kayo. Sapagkat nakalimutan po nila. Nag-repent sila. Even yung host, hindi naman siya nag-repent na humingi ng tawad sa Diyos. Nakapost sa Instagram. Humingi siya ng tawad sa mga tao na kung saan nasaktan daw niya sa kanyang mga sinabi. Pero never po niyang repent na humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil hindi mayroon na may judge kasi yun ang sinabi sa Instagram. Na mga kapatid, napakahalaga kung ano natin ang tinutukoy ng Bible. Nung sinabi ni Lord kay Pedro, come,
Malalim pong ibig sabihin. May kamalikat na responsibility to respond. Noong sinabihan tayo ni Lord ngayon, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, at nag-respond tayo, congratulations, kasama ka sa tinatawag ni Lord na kanyang maging disciples. Tinatawag kang maging disciples. Hindi Christian, hindi basta believer lang, hindi basta followers lang ng Panginoon. Ang tawag sa inyo ay disciples. Sino mo disciples? Ibig sabihin, mag-aaral niya, nakapokus sa kanyang mga salita, nakatitig sa kanya kung anong binitaw niya salita. Kaya na araw at gabi, may Bible, may devotion, sapagkat every morning, dapat makausap mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita from Old and New Testament. Amen po ba? Yan ang kung bakit mayroon tayong devotion. Hindi ko kayo pinaaasa sa preaching tuwing linggo, sapagkat ang preaching nito, kahit gaano ito kaganda, hindi ka dito makapalago. Ang magpapalago sa iyo ay walang iba kundi personal mong commitment sa Diyos, sa kanyang mga salita, araw at gabi. Yan ang magdadala sa iyo sa tinatawag na divine connection daily. Kaya kung tawagin natin DDRWS, ibig sabihin po niya ay daily devotion, read, write, share. Kaya ngayon, ang tinutukoy ko po ngayon ay yung sharing. Tingnan po nyo. God called us as His disciples. Ang salitang disciples, ulitin ko po sa Grego, ay matetes, na ibig sabihin ay student. It is a technical term na ginagamit ko sa student. So sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka kaklase? Estudyante po tayo ng Panginoon. So kaya dapat meron po tayong moruan ngayon. Ang pangalawa po makikita natin, yung kasunod po niyan, sinabi din ng Panginoon niya sa Matthew 11 verse 28 to 30. Tinan po niyo, ang sabi po niya, ito'y masaya. Dapat moruan natin ito. Masaya to. Jesus said, come away. Yan. Sabi niya, may papaliwanag ako sa iyo. Sabi doon, nagsabi, salita ang Panginoon. Kung sabihin, manahimik kayo. Ang sabi niya, come to me, all of you. Napansin niyo po ba yan? Come to me, all of you. Kayong lahat. Kayong mga, ang sabi niya, who are weary and carry heavy burdens. So ang iniimbita ni Lord, ang sabi, kayong lahat ng mga nahihirapan ng lubha, may mga daladalang mabibigat na pasanin, heavy burdens. Now, tanong, ano bang mga kahirapan at mga mabibigat na pasanin ang daladala natin? Maaaring literally wala kang dalang pasan, na literal na pasan, na sako, na may dalang na bigas. Pero ang laki naman ng pasan-pasan mo sa pamilya. Amen? Pasan mo asawa mo, pasan mo mga anak mo, mga apo. Lahat na ng tibot sa buong bahay, pasan mo. So ikaw ang nagdadala. Pag nawala ka, impyerno mo sila. Hello? Sabi ni Lord, pagkakaanin ko yan, maging alagad ng kita. So ang pinakamasayang buhay, gusto mong mawala, maging alagad ka ng Panginoon. So nung sinasabi ko ng Panginoon kay Peter, yung hirap mo sa pangingisda, sa paghahanap buhay, aalisin mo. Come to me. Sabi niya. Maging alagad kita. At gagaan ang buhay mo. Kaluluwa na kasi. Kaya ibig sabihin, kung kaluluwa pa maging burden natin, magaan. Amen po ba? Pag problema mo ang pera, araw at gabi, mamamatay kang maaga. Sapagkat anong sabi ng Panginoon sa Matthew 6? Unahin lang natin siya at ang kanyang katwiran at karunungan, yung totoo, yung mga dapat gawin, pag nalaman natin gawin yun, and then all these things shall be added. Hindi sinabing palo, added. Sino man added? Dadagdag na talaga. Siya ang magdadagdag. Hindi ikaw, dadagdagan na talaga niya. Kasi alam ni Lord yung capacity natin. So makikita natin sa pinit, all of you, na nahihirapan lubha at may mabigat na pasanin. Ang sabi niya, and I will give you rest. Pagpapahingayin kita. So ibig sabihin, yung maging alagad ka ng Panginoon, kapahingahan. Sino po kapahingahan? Kapahingahan. Gusto mo mamahinga? Gusto mo magkaroon ng rest sa iyong buhay? Walang iba kundi maging alagad ka ng Panginoon. Amen. Yun talaga yun eh. Anong dahilan? Ang sabi ni Lord, ano ba niya? And I will give rest.
papalitan ni Lord yung pasan mo. Take my yoke upon you. Sabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok. Ang pamatok na tinutukoy dito ay ito yung ginagamit ng kalabaw. Ginamit ko ang konteksto nito sa Israel na hindi po isa ang bumabatak ng araro. Dalawang bato po yun. Na yung isang pumatok na nakalagay sa bato. Nakikita niyo? So hindi nag-iisa, dalawa ang magpartner sa paghatak. Kaya yung paghatak ng araro, kahit gaano kabigat, kahit yung tibagin pa, sabi, hindi mabigat. Magaan lang kasi dalawa ang nag-hatak. Sabi niya, take my yoke. Ang sabi dito, pasanin niyo ang aking, kayo na pumatok? Kay Lord. So nung maging alagad ka, dati ikaw may pasan. Pero nung maging alagad ka, hindi na ikaw lang may pasan ng pumatok. Dalawa na kayo ni Lord. Kaya magaan kasi kasama mo ang Lord. Kasi mali mo yung motivation ng araw na pag ikay na born again, lagot ka. Ibig sabihin maghihirap ka. Hindi, lalo kang gaganda eh. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Nung sinabi ni Jesus, kayong lahat na nagbibigat ng lupa, kayong lumapit sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And then sabi niya, at pasanin niyo ang aking pamatok. Ito ka ngayon, then si Lord sa tabi mo. Minsan, mayroong taong laki ng problema niya, umiiyak, naglalakad sa buhanginan. Nasabi niya, Panginoon, bakit mo naman ako, Lord? Parang hindi na kita kasama. Sabi niya gano'n, hirap na ako. Sinagot siya ng Panginoon, anak, hindi kita pinabayaan. Sabi po niya, tingnan mo ang bakas mo sa buhanginan. Hindi mo bakas yan. Bakas ko yan, anak. Sapagkat ang time na yun, hindi mo na kaya, karga na kita. Napansin niyo yung fourth prince in the sun, sabi niya, binabasa niyo yung fourth prince in the sun. Ang sabi niya ni Lord, hindi mo yung bakas, akin yan na. Kasi nung hindi mo na kaya, inarga na kita. Kaya bakas ko yan. So, na-encourage ko yung tao. Dito, ang panyaya ng Panginoon para magkaroon na ng kapahingahan ay maging alagad ka niya. At ang sabi, pasanin mo nga lang ang kanyang pamatok, yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban. At ang sabi, magiging magaan sa iyo. Magandang kapartner ang Panginoon at magiging kapartner mo lang siya pag-disciple ka na at siya ang iyong guro, ang iyong master. Nakakita niyo, sabi niya, come to me. Sabi niya, and I will give grace and take my yoke upon you. Anong tinawag kasunod? Tapos period. Tapos sinundan pa, and let me teach you. Sabi niya, ako ang gawin mong guro. Tuturuan kita, hayaan mong maturuan kita. Sabi niya, ano ibig sabihin ni Lord? Maging estudyante kita. Be my student, ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. And then sabi niya, because, ano daw? I am humble. Ako ay maamo, sabi niyo, gentle at heart. Sabi niya, gentle siya, hindi siya haras na guro. Marami kayo makikita haras na guro, kaya nga pati po, itong pagbibigay, tinuturo po kasi intentional para hindi po maharas ang mga disciples. May mga church kasi, yung pagtuturo tungkol po doon, biblika yan, kaya lang iba na po yung turo. May narinig ko sa Facebook ganito. Sabi niya ng pastor, kaya tuloy, pinuplaan siya, mayroong basher sa kanya. Pero idolo ko po ito, magaling po pastor. Pero sumubra, namali na po ang mga binibitawang salita. Kaya naiiba, kaya nagiging prosperity gospel o turo niya, nagiging mali. Ang sabi minsan niya, hindi ko po siya dinidegrade eh, sinasabi ko lang po yung medyo sabit. Ang sabi po niya, at hindi ko rin sinasabing ako ay perfecto. Pwede rin po ako magkamaling tulad niya. Pero kailangan tingnan. Sabi niya, matapos kitang turuan paano kayo yumaman sa loob ng 10 taon. At kapag hindi kayo yumaman at makita kita sa kalsada ng lalakad, sasagasaan kita. Sabi niya gano'n. Parang ano lang, pero mali pa rin. Kaya minsan dito sa church, yung ganyang pagbibigay, hindi dapat napupuwersa. Dapat ituro ng gentle. Ang salita na, ipakita mabuti kung ano ang pagbibigay para hindi naharas. Yung kasama ko naharas yan sa aking mentor. Kasi minsan, yung tungkol sa pagbibigay, rectang sinasabi. So, ibig sabihin, minsan, kulang pa sa tinatawag na pag-intinding tao, kaya parang naharas. So, dito sabi ni Lord, kung ako gagawin mong guro,
I am humble and I am gentle at heart, and you will find rest for your souls. Sabi niya, makakasumpong ka ng, ano daw, kapahingan sa iyong kaluluwa. Hindi ibig sabihin ng, kailan ba magkaroon ng kapahingan ng kaluluwa? Nung nandigog na? Hindi po. Ang kapahingan ng kaluluwa, dito pa lang sa lupa, maayos ang iyong, ibig sabihin, meron kang peace, enjoy in the Holy Spirit. Masaya ka sa lahat na nangyayari sa iyong buhay dahil nasa Panginoon ka. Amen. Amen. Nalala ko tuloy ang artista si Rio, si Rio Diaz. Nagkasakit ko ng cancer yun. Yung kung nakita ko may sakit na cancer, ang mamamatay na, pero ang saya. Natanong malagutan yata ng hininga, nakangiti pa. Nung mamatay yung si Pastor Barney Ramos, yung aking mentor ko sa sama ko, yung una kong mentor, yung po yung tao, pag hindi ako nakadalo ng ngiti, nakwento ko na sa inyo, pumunta sa church, kinakalabog ko yung simbahan, yung pastoral house, pag. Sabi niya gano'n. Bakit hindi ka na naman dumalo sa meeting? Sa fellowship. Ano na naman ang palusot mo? Yung gano'n. Sabi nga, pumunta ka nga sa church minsan. Pumili ka ng dalaga doon sa amin, dalaga, pumili ka at iuwi mo. Hindi parang baron. Doon ka pumili, mga kapangasawa. Parang ganyan lagi. Kailangan mo siguro asawa. Ganun yung ito. Nang mamatay po siya, lalo kami sa kanyang lamay. At nung lumala kami sa kanyang lamay, siyempre kami mga joker kami. Nakangiti. Nakangiti talaga siya. Kasi inatake, na-i-blood. Ayaw naman mag-bypass kasi may bara yung naanan ng puso. So namatay siya, nakangiti. At alam nakangiti. Kahit daw hindi, ang tawag ko, anong nilalagay sa mukha ng patay? Para maging masaya. Kahit malungkot, napapangiti nila. Siya hindi. Nakangiti talaga siya. Nung nakapila na kami mga pastor, mga joker ko gano'n na. Sabi niya, nakangiti si pastor. Sabi gano'n. Sabi, bakit kaya? Sabi naman isa. Sabi niya, ikaw nang susunod. Kaya pala na nakangiti. Doon sa mga pastor, sabi niya, may susunod na. Hindi. Alam ko bakit? Yung po yung taong ready. Alam niya sa buhay niya, sa Panginoon sa buhay. So kaya, mayroon po siyang peace, enjoy sa kanyang katawan. Pag ang tao hindi alagad ng Panginoon at hindi naunawaan niya, mamamatay po siyang malungkot. So sabi niya sa karugtong, for my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Pagkat magaan. Sabi magaan. Ang ipapalit ni Lord sa pagiging alagad, pag nakita tayo naging alagad ni Lord, ang sabi niya, ipapalit niyang pasalin ay magaan. Kaya yung mga naging mananampalataya na naging mabigat ang buhay, hindi pa talaga yung naging alagad. So ang reason, nakikita po nyo ang bigat ng responsible na kailangan nating maging alagad ng Panginoon ay magsisimula sa ating personal na ugnayan kay Lord. Ang ating devotion. Sino ba devotion? So makikita po ninyo, ang panawagan ni Lord na tayo maging alagad. Okay, pangalawa, na salitang binitawag ni Lord. Jesus said, follow me. Nung masabit niya na ang kanyang imbitasyon, sinabi po niya yung follow me. Yung salitang follow me, sa NIV version ng matanda, ang ibig sabihin po pala niyan, abide in me. Ano ibig sabihin ng abide in me? Sabi niya, ibig sabihin, maging kasama kita. Kung sa mga kaliwang grupo, ang tawag din nila sa isa't isa, kasama. Kaya nga ang tawag nila minsan, ka. Kaya tinatawag si ka-energy, ganito, may mga ka-aka-aka, di ba? Kasi abide. Sino po abide? Ibig sabihin sa kanila, pag naging kasama kanila, mayroon ka ng alias, ang tawag, ka-Sara, ka-Ernie, gano'n, ka-Philly, ka-Jaira, ka-Merlin, mga gano'n, ka-Milay, mga gano'n, ka-Era. Basta may ka, ibig sabihin mo niya, kasama ang ibig sabihin mo niya. Ha? Kabady. Kung sa sundalo po, ang tawag po dyan, body, hindi ka body, body. Okay,
So ang ibig sabihin po yan, yung sinasabing abide. Ibig sabihin nun, sinabi nyo na abide. Ang ibig sabihin po niya, yung salitang follow me, ang meaning ay abide in me, ibig sabihin, be my friend. Di ba yung mga kaibigan, kayo na nakakaalam lahat ng inyong kalukuhan sa buhay. Yung may mga best friends, sila lang po nakakaalam dahil hindi alam ng magulang, hindi alam ng tao, pero alam ng matalik na kaibigan. So yung sinasabing abide in me, ibig sabihin, maging matalik kitang kasama. Kaya wag matalik. So makikita po ninyo, si Jonathan at si David, sila po yung dalawa abided in each other. Hindi alam ni Jonathan, hindi alam ni Saul, hindi alam ni Saul kung anong usapan ng magkaibigan. Kaya nga sabi ni Saul, bakit wala nakakaalam ng sabuhatan ng magkaibigan ito? Diba? Sinasabi ko ni Saul, bakit wala nakakaalam sa inyo kung sino may, bakit may sabuhatan pala itong anak ko sa kasi David? Bakit hindi nyo alam? Bakit silang dalawa na nakakaalam? Ang ibig sabihin nila dito, ganun, abide in me. Ibig sabihin, know my secrets. Sabi mo sa katabi mo, alamin mo ang kalooban ng Diyos. So yung sinasabi nila dyan, yung we, sabi niya, when you say abide in me, yung sinasabi niya, alamin niyo ang aking mga sikreto. Okay, kaya sabi niya, abide in me. Sabi niya, be my disciples. Ibig sabihin, be my student. Hindi po niya sinabing, ano tawag, tinatawag ko nyo, apprientes. Hindi po niya sinabing apprientes, kasi po apprientes, karamihan ginagamit po yan sa mga ibang, halimbawa, kung isang amang kukulang, ititirin mo yung isang mangkukulang, ang tawag po yung apprientes. So yung ginagamit sa Bible, hindi po apprientes. Ang tinatawag po yan ay disciples. Sila po disciples. Be is my student. Yung po ang ginamit, yung po ang biblical word. Yung salitang apprientes, ginagamit mo sa mga worldly term tungkol sa mga pag-abogado, apprientes, di ba? Apprientes. Nagpa-practice. Diba? Ako yung judge. Meron ako abogado isa, ang tawag ko sa apprientes ko na nag-aasikaso ng lahat ng ating mga dokumento. Apprientes ang tawag ko. Iba yun. Tawag sa ating Lord. Ang tinatawag, student. Pag sinabing student, pag-aaral ka ng Panginoon, talagang yung lahat ng tinuturo sa'yo, kinukuha mo. Sinabi Lord, be my disciples. Ano yan? Pribilehiyo na may alagad ng Panginoong Jesucristo. Tungkol ito saan? Sa mga training, practice, kung sa ating ngayon, daily devotion, day and night, ano to? Intentional discipleship. Yung ating ginagawa, ito sa atin, at every Merkules. Depende pa sa mga i-disciple natin. So, nung sinabi nyo na kam, yan po yung responsibility. Sila doon nakatapos na ng kanilang assessment. So, meron pang i-assess. Maaaring mamaya, may isa. So, makikita po natin ang paghalaga, ang calling. Unawaan po natin na tinatawag tayo Lord na maging kanyang alagad. At ito ay isang pribilehiyo na tayo pinili. Pribilehiyo po natin ito na tayo ay pinili ng Diyos. Kung ikay driver, ang pagkakaroon ng lisensya sa pagkadrive ay hindi isang uri ng karapatan. Ulitin ko po, pag driver ka, nagkaroon ka ng lisensya, hindi po yun isang uri ng karapatan. O may karapatan ka sa kalsada mag-drive. Kundi ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege. Yun ang sinasabi ng LTO. Pag naging alagad ka ng Panginoon, it is a privilege. Kaya huwag nating sayangin ang puli. Kung tinawag tayo na kanyang maging disciple, tumugon tayo sapagkat yan ay nagdadala ng reward. Lalo pag kaluluwa na ang ating business. Pangatlo, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, and I will give you, and I will show you how to please puso. Sabi niya, pag alagad na kita, ipapakita ko sa iyo kung paano ang gagawin sa paghuli ng tao. Dati isda ang kaya nyo, pero ngayon tao. Ibig sabihin, you need a training. You need a practice. Kailangan mo ng practice paano gawin. Dati hindi naman kayo marunong mag-devotion, di ba? Amen. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gagawin ang devotion. At ang example nun, ng aming devotion na nakikita nyo sa messenger. O pagka gusto nyo ng one-on-one, makikita yung aking notebook.
Ate, pakita ko. Kaya na yung mga tinuruan ko na pagkaroon ng number ang inyong day, balikan nyo na po yun. Para marirecognize po kayo. So, ipapakita sa atin doon kung paano gagawin. Paano? Kung sabihin, kung sina Pedro sanay humuli ng dilis, sanay humuli ng mga, meron ng tilapia kung sa kanila wala. Dilis, ano ba yun? Pating, balyena, anong klase mga isdang hinuhuli nila? Sabi ni Lord, pag naging alagad ko kayo, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang paraan sa paghuli ng tao. So kaya hindi tayo makakahuli ng tao, malibang maging alagad tayo. So alagad lang ang mga kapaghuli. Makinig kayo mabuti. Mahirap paghuli ng kaluluwa kung ikaw mismo hindi ka alagad ng Panginoon. Paano ka maging alagad ng Panginoon? Wala kang alam sa salita ng Diyos. Ang sabi nga natin nung araw, ang joke natin ay, John 3:16 lang kasi ang alam mo yun. Paano ka makahuli ng kaluluwa niyan? So ngayon, kung ikaw'y nagdidebosyon, maka-isang taon ka lang ng debosyon, mababasa mo ang buong Biblia. Araw at gabi nagdidebosyon, walang mintis, huwag ka lang mintis, araw at gabi. Naka-isang taon ka, mababasa mo ang buong Biblia, at least meron ang Word of God, meron ang Holy Spirit na pwedeng kalawkawin sa iyong subconscious mind. Maaalala mo siya. Di ba, limot mo na? Pero ang trabaho ng Holy Spirit, kunin yun. Nakapasok ka sa iyong nakapasok sa puso isipan mo So kung malimutan man, ipapaalala ng Diyos yun sa atin. Ngayon, paano naman ipapaalala ng Diyos yan kung wala ka nang alam doon? Alam mo ba yung isipan natin parang computer siya? Don't you know na ang computer galing sa isipan ng tao? Pakinig kayo mabuti. Saan galing ang computer? Sa isip ng tao na nag-invento. So ang computer ay parang subconscious mind yan. Imbakan. Parang cellphone. Itong cellphone ko, ang kanyang memory ay 512 gigabytes. Malaki no? Malaki na ba yun? Pwede laki ng marami-raming files. So ang tao ganun din, dipindi sa kakayahan. Pero ang Diyos ang naglalagay nun. Ngayon, lumalabang lang ang kalaman natin sa salita ng Diyos kung dumadami ang alam natin. Kaya nga yung pagdedebosyon araw at gabi, required yun. Para magkaroon ka ng maraming alam sa salita ng Diyos, magkaroon ka ng maraming understanding, at higit sa dyan, pag ikay gagamitin nila sa kaluluwa, alam mo kung paano. Pag alam natin, na-witness natin kung anong ginagawa nila sa paghuli ng kaluluwa, matututunan natin ito. Halimbawa, yung management ba, tinuturo ng Bible? Yung management, tinuro na sa mga alagad yun. Ano sabi ni Lord? Ang Diyos ba nagwawaldas ng kanyang mga resources? Makinig kayo. Si Lord ba nagwawaldas ng kanyang resources? Nagwawaldas hindi. Diyos siya, sabi niya. Diyos niya naman pinangagalingan, pwede niya gawin natin yun. Pero si Lord ay modelo po siya ng pumamahala sa lahat ng bagay. Halimbawa, gutom ang mga tao, may 5,000. Ang sabi ng mga lagat, saan? Pauhin mo na sila sa kanila mga kaibigan. So, ilang ito, saan sila umura pagkain? Hindi, sabi nyo, kayo ang magpapakain sila. Sabi ng mga lagat, ano natin pakakainin maraming tao niyan, napakarami niyan, kung ngayon? Pero sabi ng Andres, pero Lord, may bata dito, mayroong dalang kunting isda at kunting tinapay. Nalala niyo kung ilang isda? 20 ba? 20? Dalawa. Buti na nagbasa. Ilang tinapay? 5. Buti na nagbasa. Kala ko 30. O, sabi ni Lord, so okay na yan. That's enough. Bring to me. Dalhin mo sa akin yan. Kapag dala, ginawa ni Lord, pinasalamat, makatasin mo salamat, pinutol-putol. Habang pinitimok-tipak, pinutol pinamimigay, lalong lumadami. Diba, dala-dala ng tao yung tikles, meron ng nag-increase na yung isda. Habang pinababawasan, sige na naglagay, sige nagdag. Grabe yung meron kasi umibigay siya, tibig. Nabawasan, kusang nagdagdag. Ganun katindi, ang masarap ang kaya ng 5,000 sa pamamagitan nun. At ang sabi, ito na ngayon, nagkaroon. Sabi ni Lord, may lumabis pa. Pero ikunin yung lahat ng lumabis. At nakaikon sila ng 12 tikles. Ang sabi niya, huwag kayong magsasaya. Napansin nyo, sa management, sunod mismo ang titiwala at nagtuturo.
So kaya sabi ni Lord, come to me, sabi niya, gagawin mo kalagad. At mapakita ko sa inyo paano humuli ng kaluluwa. Kay Lord, pag nagbabad ka kay Lord sa kanyang mga salita, matututo ka sa management sa buhay. Itong tinuturo ko ngayon, dagdag na lang ito. Mamomotivate ka na lang. So, ibig sabihin, ang Sunday, ang preaching ng pastor ay for more motivation. Para gawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na nababasa natin araw at gabi. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko kanina, masaya ito. Walo parang malungkot ang mukha natin, pero masaya tayo. Amen? Pero mahirap yun yun. Malungkot ang mukha mo, pero masaya. Hindi dapat kung anong aura mo, masaya ka talaga eh. Sabi niya, pag uwi mo, ba't ka masaya? Eh, basta masaya ako. Dahil napili ako yun. Ano naman masaya doon? Pwede ka naman paliwanag. May kaluluwa ka na agad. Amen? Yung sinabi mo, ba't ka masaya? Ako masaya po eh, napili ako doon. O sinabi na sa'yo, ano naman masaya doon? O di mo paliwanag ka. Kasi ganito sabi ng Bible yun. Hindi mo na sabi kasi ni pastor. Wala. Pag wala kang alam sa salita ng Diyos, sabi mo, sabi ng pastor. Pero pag kami alam na salita ng Diyos, ang dinibusong ka, sabi sa ganitong aklat, ganitong sabi ko, ganito. So, rektahan. Yan ang ibig sabihin ng Lord. At pakita ko sa iyo kung paano maghuli ng tao. Sabi mo sa katabi mo, manghuhuli ng tao. Ngayon, tanong mo sa katabi mo, may nahuli ka na ba? Pag-aralan mo ang iyong pag-uhuli ka ng isda, ano mga gamit? Mga kapatid? Depende. Depende. O, wala namang depende sa Bible. Ayun, lambat, ano pa? Bituit? Ano pa? Ha? Pana. Yun, pana. Ano pa ba? Sabihin niyo na lahat ng uri. Bubo. Ang tawag sabihin, bubo. At bubo, pag pumasok na doon, hindi ka na makakalabas. Kaya tawag, bubo. Pwede rin. Di ba, Nico? Yung para na pag pumasok dito sa church, hindi na sila pwede umalis. Hindi na talaga pwede umalis sa kanila. Bakit basta? Kasi pumasok sa napapasok at ayun. Hindi responsibility nila nita pumasok yun. Halimbawa si Nico, ang style pa niya pumubo. Pinapasok niya yung tao, papasok dito. Oh, di ka na makakalabas ng pag-interview mo. Di na, napapasok ako ni Nico. Hindi na ako makalabas. Pwede rin. Gamitin natin yung salitang depende ni Sister Wayne. Nasabi niyang depende kasi kung depende sa laki ng isda. O yun, usapan natin, paano kung mayaman? Paano kung pobre? Hindi naman natin pabayaan mga pobre. Sila ang priority ni Lord eh. Napasok mo na ba sa Bible yun? Ang priority ni Lord yung may hirap. Amen. Yung mga walang makain, paborito ni Lord John. Andiyan ko pa kayo? Okay. So masaya to. Sabi ni Lord, ipakikita ko sa inyo kung paano huliin ang mga tao. Kaya sabi niya, be my disciples, and I will show you how to catch people. Sabi niya gano'n. Ang paraan maging alagad. Never kang makahuli ng kaluluwa pag hindi ka alagad. Makinig kayo mabuti. Never kang makahuli ng isda kung hindi ka maging isda. Lalo wala ka sa dagat, wala kang mahuli. Pwede, pumunta ka sa bahay ng aquarium, i-aber, marami doon naliliit. Makakabilit ka doon. Pero pag sinabi natin real na isda, sa ilog mo lang at sa dagat makukuha yun. Ang sabi niya, may Rick Warren ganito. Sabi ni Rick Warren, nung binabasa kong libro niya, kaya lumaki ang church niya, 10,000 members po niya sa isang service lang. Si Rick Warren. 10,000 members at Saddleback Church ang pangalan niya. Ang sabi niya, if you want to catch a fish, kung gusto mo ikaw makahuli ka ng isda, you must learn to think like a fish. Sabi niya, kailangan mag-isip ka kung paano nag-iisip ang isang isda. Ang ibig sabihin niya, saan ba nagbababa ng isda? Kaya nung time na yun, nang napunta ko sa West Camp, lagi ako nakabarong, nakabalat ng bato,
pumunta dito. Parang may sakit na kitong, lahat ng pupuntahan ko malayo sa akin. Kasi hindi sanay mga tao dito. Sabi ko kailangan, sabi na requiring, you must learn to catch a fish. You must learn to think like a fish. Sabi ko, kailangan makibagay ako sa kanila kung paano ang kanilang iniisip. So kaya pag akin dito, naka-short, pang basketball, pag may laro basketball, pag palas pastor eh. Kaya yung katawanan, kahit hindi Paul, wala naman na! Hindi ka ng pastor eh. Paul ba yun? Sabi ni Ulan, wala ko yung pastor natin yan. Walang bago. Sige, okay na. Makibagay ka kahit parang nagkatawanan, makibagay, para lang mapalapit ka sa kanila. Lalo sila mag-isip eh. Ganang muli, mapalapit na sila sa iyo, then madali lang magsabi na, ito yung gusto nila. Amen po ba? Yun ang sinasabi ni Rick Warren. Kaya na si Rick Warren, lumabas po siya. Ang nakisama sa mga tao. Ang nakakatuwa lang sa kanila, nung una niya mag-vision, sabi niya, pakilala siya, ako po ay isang pastor. Pero nakabulak-laking damit lang siya para sa si Atensa. Nakausap niya yung isang matanda. At sabi niya, ako po ay isang missionary at ako po ay magtatay ng church dito sa village na to. Pero nasa pang-church mo, wala pa po. Meron ka na bang membro? Wala pa po. Sabi niya, kung gayon, sabi ng tao, pwede mo ba akong unang maging membro? Sige po, turuan na lang kita. Yun na, totoo nga. Yun nga, ang una-una niya naging membro tinatawag sa simbahan niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng 10,000 na tinatawag niyang membro. Sa akin hindi membro, disciples. So makikita natin, may paraan. Matuto lang tayo. Kaya, matututunan mo lang yan saan? Pag-isimula sa negosyo. Tapos sa intentional discipleship. Plus, yung pulpit every Sunday para sa motivation. So ngayon, na-motivate ka ba ngayon? Ang merong reward sa harapan ng Diyos, darating na panahon, kaluluwa. Alin yan? Yung kaluluwa ng iyong pamilya na tinalaga. Crown yan. Di ba si Lord? Nagpasisang bumalik, dala niya ang pamilya niya. Crown niya ang kanyang pamilya. Ngayon, yung mga anak niya, magdala din ng kaluluwa, may crown na rin sila. Mayroong reward sa harapan ng Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanyang salita sa Revelation? Malapit na akong dumating, dala ko ang gantimpala sa bawat isa. Each. Napansin niyo, dala niya daw ang gantimpala. Nabasa niya sa aking Revelation, dala ko ang gantimpala. Malapit na akong dumating, sabi niya. Dala ko ang gantimpala. At ang malaking may gantimpala ang may kaluluwa. Kaya dahil lang dapat tayo mamumay ng isang alagad. So maging alagad po tayo ng Panginoon. Ano man ang ating ginagampanan dito sa church, ma-disciple po tayo. Kung meron man po mga nauna ayaw magpa-disciple, hayaan natin sila. Bahala sila magsulit sa Panginoon. Yung mga una na imbitahan, hindi nagtugon. Ang sasabi? Ang sabi ni Lord, sabi niya Lord, yung inimbitahan, ay hindi ako makapunta. Meron akong bago ako nasali. Kailangan mo muna mag-honeymoon. Ang sabi niya sa akin, meron akong bagong kotse. I-test drive ko muna hanggang Baguio. Hindi mo na ako ating ngayon. Meron akong lupa na nabili. Inang ko muna. Sabi ko Lord. Ang sabi ni Lord, kinantahan sila ni Lord. Anong sabi ni Lord sa kanila? Na ayaw tumugon. Anong kanta ng salimutan dyan? Ano yung kanta dyan na nakakatawa? Sabi ng salimutan, hindi mo to matitikman. Hindi mo matitikman ang buhay na inoffer sa ating Lord kapag tinanggi natin ang pagiging alagad. Ang pagbabago ang buhay ng isang tao pag siniging alagad ng Panginoon. Ang sabi ng Bahay, Mateo chapter 11, verse 29, 28, 29, 30, ang sabi niya, kagaan ang buhay natin pag tayo naging alagad. Bakit? Notice mo to, i-notice mo natin ito. Pag naging alagad ka ng Panginoon, mayroon kang kasama. Kaya mag-share ng salita ng Diyos, hindi mahirap. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Napansin niyo ba yung ating chapter 28, verse 19 to 20? Okay, basahin natin. Therefore go and make disciples all people of the nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and teach them in the name of the Father and of the Son in the Holy Spirit. At sabi niya, and teach them to obey all I have commanded you. Ano yun? Yung huli-huli. And remember this, I am always with you even to the end of this world. So, yung naging alagad,
Pag naging alaga, ang sabi, ako'y kasama nyo hanggang sa so kaya, hindi mo problema ang pag-uwi ng kaluluwa dahil kasama mo siya. Napakarami mo kumatok, sino kasama mo? Si Lord. Si Lord. So hindi tayo mahirapan. Kaya kung magsisir tayo, huwag mong problemahin kung mag-convert o tatanggap o hindi. Huwag mo natin problemahin kung siya kikilala sa Panginoon. Importante lang, impitahin lang natin siya. Amen. So kaya sa anniversary, meron tayo magandang trabaho. Kung kaya mo na ngayon, disciple ka na, kaya mo na mag-explain, then pwede na. Andyan po kayo mga kapatid. Amen. So sa anniversary po natin, ang paksa natin po, 4 spiritual laws. Ano ba yung 4 spiritual laws? Mahal ka ng Diyos, pero may problema ka, kasalanan, kasalanan, ang tayo mapupunta sa impyerno kung wala sa Panginoon, at ang tanging solusyon ay si Kristo. At ang kailangan, tanggapin siya bilang pagpapalitas. Yun ang message natin sa anniversary. Maririnig po nila yung explanation sa kayong ating presentation. Pagkatapos, may tatayong magti-testimony. Ayos ang testimony. Planado. May iksi lang, pero planado. Pag inuuna-unawaan na niya, dapat sila ng Lord, tatanggap nila sa Panginoon. So ngayon, nakapag-win ka ng kaluluwa. Yung nag-invite, may malaking bahagi sa buhay ng tao. Now, remember this. Sino ang nag-imbita sa inyo sa gawain ng Panginoon? Pwede ba yung alalahanin yung nag-invite sa inyo sa gawain ng Panginoon? Yung nag-imbita, tao yun. Yung disciple na yun na nag-invite sa iyo, ikaw ay kanyang corona sa Panginoon. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto at sa mga taga-Galacia? Kayo ang aking corona. Mawawalan ito ng silbi pag mawawala kayo sa Panginoon. Sinasabi ko ni Pablo sa mga tao yun, kayo ang aking corona. So yung mga tao na dalhin po niya sa Panginoon, ano daw siya? Corona mo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, patingin nga ng corona mo, bungi-bungi pa yata. Yeah. Diba, nakikita lang yung corona? So, crown of life. So, handa po ba kayo? So, ano tayo? Mag-pray tayo sa Lord ng reward. Kasi ngayon, nagpaplano po ako mag-pray ako Lord ng dapat gawin. Sabi ko, Lord, magtatagalog na po ako ng mga ng lessons na hindi ko nakuhan. Gagawa na po ako ng video. Pero bago ko yung gawin, nag-pray ko na ako ng fasting para maging epektibo po yun. Kasi, kung halimbawa si John, mag-guide na siya. Meron na siyang iuwin. Siya mag-share sa kanya. So, gagawin niya lang yung tao. Ako pa rin magtuturo. Kahit sa cellphone, magtuturuan ko yun. Ako lang yung interview. Si Sarah. Sabi niya, tayo, meron akong sisiraan. Pwede na akong mag-guide. O, sasayang ko cellphone niya yung video, session 1. Pwede na siya mag-ID na ibang tao. Tuturuan niya mag-devotion, mag-ID. Pamukat-mukat mo, nadadalan niya na sa church kasi inayin niya eh. Naturuan niya eh. Nagturo ako, video nga lang. Tapos sila na mag-uusap tungkol sa learning. Di ba ngayon, nagturo ako ngayon. After ng sermon, pagkatapos learning. Pero hindi na pala mga kapatid. So tayo tinawag ng Diyos para bigyan tayo ng pribileyo para maging kanyang alagad. Kaya ang pamagat po natin ang tawag ng pagiging alagad. Okay.